Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo ito para meron naman kayong matutunan sa akin. Okay, meron akong gustong i-share based sa observation ko. Minsan, yung nabitray siya ng mga pinagkatiwalaan na kaibigan. Tapos may mga sinasabi pa against sa'yo kahit wala na siya, wala na. Hindi na, kumbaga, hindi naman kailangan kasi nga wala na. Ano yung gagawin mo, Makba? Ako po, naging thankful po ako kasi po, hindi po naging ganun yung mga tao kasi po, feel ko po parang rin na po yung God para tanggalin po yung mga tao na yun sa buhay mo. Kasi yung mga negative po ng mga tao, kung totoo po talagang may pinagsamahan kayo po na talagang solid po talaga at totoo sa isa't isa, hindi po sila gaganon. So kapag po nagawa nila yung mga bagay na ganun, isa lang po yung sabihin na parang hindi po sila yung mga people na for you po. So dahil sa ginawa nila, at least po nalaman mo na po yung totoong pagkatao nila. Tsaka habang maaga pa po, nawala na po sila sa buhay mo. Kasi imagine na lang po kung andun pa po sila sa buhay mo tapos marami ka na pong nararating. Para totoo po kasi parang evil eye po ba yung energy na dinadala ng tao. So ngayon po, habang mas maaga pa nawala sila, maging thankful na lang po tayo na at least ngayon po wala na sila sa buhay ko. Pero kasi, hindi na kasi basta-basta yung ginawa nila eh, parang gano'n. May mga sinasabi sila na below the belt kay Insan. Pero ang ginawa ni Insan, hinayaan niya lang, kumbaga, mas pinili niyang patawarin o ano. Ikaw ba, ano yung masasabi mo doon? Na, yan, kung ikaw yung nasa ganung kalagayan. Ako po Kasi mahirap yun, totoo lang. Ikaw nga, di ba, may magsabi lang sa'yo, na ano ka na, nasa kung ka na. Magkabalikan ka sa sinasabi kanina. Ito, di nasalita. Ito, Oo, nasalita. magkabalikan kayo. Ikaw, paano ba yun? Kaya parang nakakahanga po yung sa ginagawa po ni clients kasi po, ang pinakamahal po talaga sa mundo yung peace po talaga sa sarili. So, pinoprotektahan niya po talaga yung peace niya kasi kahit ano po sasabi ng ibang tao, hinayaan niya ganun. Siyempre po, mahirap po talaga yung ganun. Ibang level po ng self-control yun. Hindi Tapos, ka, magkaiba din sinta na. opo, self-control po talaga kasi po, kung grabe pong below the belt talaga, ako nga po, siyempre, kapag below the belt, nasa gilid po. Pero siyempre po, para mag-iba ng kumbaga mga tao, pero grabe pa rin po yung paghanga sa ganung mga klase ng tao na pinipiling manahimik na lang. Okay. So, ngayon, kung meron kang advice kay Insan, Alam mo mahirap at masakit ang makisama sa taong pilit kang pinapalabas na masama. Yes. Kahit puro kabutihan naman ang iyong ginagawa, pinakamagandang gawin ay itigil ang pagpatunay sa sarili. Huwag nang patulalik ang mga kwento at ituon ang pansin sa iyong sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal at nakakilala sa iyo. Ano bang dapat natin gawin? Una, huwag nang magpaliwanag. Ang taong ayaw kong unawain ay hindi makikinig sa iyong paliwanag. Yes. Panatilihin ang katahimikan dahil ang labis na pagtatanggol sa sarili ay minsan ginagamit pa nilang laban para sa iyo. Yan. Kalingap Edu, tama yung ginagawa mo. Saludo ako sa iyo. Katahimikan ang sagot sa lahat ng mga tanong ng iba. Pangbalahura, paggawa ng mga kwento, ang mga issue na wala namang katotohanan. Pangalawa, dapat mo gawin, ituloy ang paggawa ng tama. Huwag mong hayaan ang kasamaan ng iba ang magbago sa iyong ugali. Ipagpatuloy mo ang pagiging mabuti para sa kanila, kundi dahil iyon ang tama at totoo sa iyong pagkatao. Hindi saludo ko sa iyo, kaya ito na idol kita, ilangaan kita, kasi ganyan ka, ang buti mong tao. Yun ang wala sa kanila. Ano, pangatlo, maglagay ng matibay na hangganan. Iwasan ang makipag-usap o makikisalamuha sa kanila kung hindi naman kailangan. Bawasan ang mga pagkakataon na maaari kanilang masaktan o gawa ng kwento. Pang-apat, ipagkatiwala sa panahon ang totoo. Ang kasinungalingan ay may hangganan at kusang panlalabas ang katotohanan sa tulong ng iyong mga gawa sa paglipas ng panahon. Paano nga ba maprotektahan ang sarili? Ito ha. Huwag personalin. Una, huwag personalin. Isipin na ang kailangang ginagawa ay refleksyon ng kanilang sariling problema. Inggit o kapintasan sa sarili at hindi dahil sa mga mali mong ginawa, kundi sa mga mali nilang ginagawa. Humanap ng suporta. Kausapin ang iyong mga tunay na kaibigan o pamilya na hindi ka husgahan at kayang ibalik ang iyong tiwala sa sarili. Pangatlo, mag-focus ka sa iyong layunin. Ibinuhos mo ang iyong oras sa mga makabuluhang bagay, kaya huwag mo itong sayangin sa taong walang ibang gusto, kundi hilahin ka pababa. Yan ang tama na ginagawa mo ngayon. Alam mo bang namamangha ako sa kanya at nakaka-inspire ang nakatatagan ng tao ito na patuloy na tumutulong sa kapwa kahit na sinisiraan siya ng iba. Di ba? Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamainam nating gawin ay maging matibay na suporta. Kahit ano pang chismis o paninira ang ginagawa nila, kung totoo tayong solid supporters na maniniwala tayo sa kanya. Hindi tayo patitibag sa mga anumang isyong nang binabato sa kanya. Dahil alam natin kung ano ang totoo. Matagal na tayong supporters, kilala na natin siya. Talagang solid yung supporter natin kung totoo naniniwala tayo sa kanya. Para sa kanya, huwag paniwalaan ang mga chismes at tulungan siyang makita na mas matimbang ang kanyang kabutihan kaysa sa inggit sa iba. Paano natin siya matutulungan at maprotektahan? Idaman natin ang ating paghanga. Sabihin sa kanya na nakikita natin ang kanyang mabuting gawa. Di ba? Nakikita naman natin ang kanyang mabuting gawa. At huwag siyang panghinaan sana ng loob sa mga naririnig niya. Actually, hindi naman talaga siya apektado kasi alam niya naman sa sarili niya kung ano talaga siya. At ito ha, ang pinaka-importante pag solid supporters tayo ha. Huwag maging tulay ng chismis. Yes, isa din yan. Kung solid supporters ka, huwag maging tulay ng chismis na ikakasira niya.
Okay, yan ang pinaka-importante sa ating mga solid supporters. Kung may marinig tayong mga sasamang kwento tungkol sa kanya, huwag na nating uulitin o parating sa kanya para hindi naman dagdagan ang kanyang iisipin. Okay? Kung may mga chismis tayo naririnig sa iba, huwag na natin siyang i-chat, huwag na natin siyang sabihin na ganito, bakit ganyan. Huwag na tayong magtanong. Kasi, magdagdag lang yan sa mga iisipin niya, ano naman ba ito? Ano namang binabato na issue sa akin to? Para bang, supporters ka, tapos nagdagdag ka pa ng iisipin niya. Di ba? Paano ba natin siya maipagtanggol ng mahinahon? Paano nga ba? Kung may pagkakataon na sinisiraan siya sa harap natin, o sa mga kausap natin, maaari nating sabihin ng kalmado ang totoong mabuting nagawa niya, nang hindi nakikipag-away. Okay? Kasi tayo mga supporters, pag alam natin nasasaktan siya, naging toxic na tayo, gusto na dahil pagpatayan online. Yes, totoo po yan. Kasi siya tahimik lang, tapos tayo ng mga supporters, parang gusto nang pumatay ng mga taong naninira sa kanya. Totoo yan. Nagiging masama na tayo. Dahil sa mga kasamaan ng iba, na binabato sa kanya, na walang katotohanan, tayo tuloy naging masama. Huwag tayong maging toxic, guys. Isipin din natin yung sarili natin. Hindi tayo maging masama katulad ng iba, na naging masama nang dahil lang naiinggit siya sa kanya. Di ba? Maging totoo tayo sa kanya. Samahan natin sa kanyang mga pagtulong para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Okay? Para sa kanyang mabuting adhikain na tumulong sa kanya. Paano nga ba niya harapin ang mga paninira? No? Actually, naharap niya naman, hindi niya naman tinatalikuran. Actually, yung pagharap niya ay yung pagiging tahimik sa lahat ng binabato sa kanya. Kasi wala naman talagang sagot o hindi naman dapat patulan at hindi naman dapat sagutin, di ba? Kasi wala ngang katotohanan. Kasi yung iba, sinisiraan siya kasi tinitrigger lang siya para pag sumagot siya, hahanapan nila ng butas para magkakaroon siya ng mali. Sabi nga niya, di ba? Less talk, less mistake. Which is tama nga naman. I-apply natin yan sa sarili natin, ha? Isipin ang dahilan ng inggit. Yan, isa sa pinaka-importante. Madalas sinisiraan ng isang mabuting tao dahil nakikita ng iba ang sarili nilang kakulangan. Totoo yan. Kaya pilit nilang binababa ang taong mas nakakahigit sa kabutihan. Grabe. Last, hayaan silang mapagod. Which is totoo. Hayaan silang mapagod. Ang mga taong naninira ay naghahanap lang ng reaksyon. So, kailangan nilang manira. Tapos hinihintay nila yung magiging reaksyon mo. Alengap edu. Buti na lang, you never react them. Which is good na ginawa mo yan. Kapag nakita nilang patuloy pa rin ang pagtulong at hinahangaan ka ng karamihan, kusang mawawalan ng saysay ang kanilang mga salita. Oh, grabe! Legit talaga.